Patuloy po kayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon ng pagpapalang material, physical, at higit sa lahat po ay ang spiritual na pagpapala. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah! At tayo po ituloy-tuloy na po. Dadako na po tayo sa ating pong paghayag po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At bago po sa ating Bible study, join me in prayer. Hallelujah! Praise the Lord! Almighty God, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Gustavo Meda, we all humbly come in your throne of grace, asking for your forgiveness from all of our sin that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us. Have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Fill us all with your Holy Spirit and make us all worthy of your calling for your kingdom. Father God, we ask you to bless and anoint your holy word that we're going to share in this Bible study. Be with us and guide us. Be in our midst. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Open our eyes, beloved, mahal na Panginoon. Buksan mo po ang aming mga mata at ipaunawa mo at pakita mo po sa amin ang kahalagaan ng banal na salita. Hallelujah. Buksan mo rin po ang aming mga pandinig upang mapakinggan namin at may pamuhay ang iyong banal na salita. Aman Diyos na makapangyarihan sa lahat, we ask you to bless each and every one of us and ask you to give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbelief, hindrances, distraction, cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worthy, the highest glory, the highest honor and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At ako rin po ay nagbibigay galang at pagbati sa ating po mga beloved children, ng ating beloved pastor, Evangelist Gustavo Meda, at sa kanila pong mga anak po at mga manugang. Ganoon din po, we would like to cherish and treasure the loving memories of our beloved assistant pastor, Linas C. Almeda, and of course to our beloved pastor na ginamit ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay madala sa tunay na gawain upang ating makilala ang kapangyarihan at makilala natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Salamat po mahal na Panginoon sa pagkakaloob mo sa amin na magulang sa iyo na nagdala sa amin sa tunay na katotohanan upang malakaran namin ang makiputadaan papunta sa buhay na walang hanggan. At bumabati rin po ako sa inyong lahat, mga minamahal na kapatiran dito sa LA Outreach. Magandang hapon na po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Ganon din po yung mga birthday celebrants for the month of November. God bless you all po with long life, good health, and spiritual blessing. And of course, to our beloved webcast viewers, God bless you all din po for being with us, glorifying, honoring, worshiping, and praising our Lord Jesus Christ through viewing our Facebook Live. Hallelujah. Praise the Lord. And now, let's come to our Bible study. And our topic for today is God's Word. Salita ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Ano ba ang pinaka magandang pagpapahalaga o pagsalin ng banal na kasulatan sa ating mga buhay? Kapag ang banal na kasulatan ay ating isinabubuhay at ating sinusunod, ang salita ng Diyos ay para sa ating pagbabago. Ang salita ng Diyos ay nagpapabago sa buhay ng bawat isa. Yan ang ibig sabihin ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Kung hindi natin isabubuhay ang salita ng Diyos, ay hindi tayo nag-aaral ng banal na salita, kundi at hindi sa paraang nilalayon ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po napakahalaga po bilang
mananampalataya na maunawaan natin at maintindihan natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. God's Word is a deep mine of treasures waiting to be discovered by those who are willing to search and careful in their application. That takes wisdom and understanding, as well as time to listen to the Lord. Sometimes believers avoid Scripture because they don't know what it means for them. But if we read the Bible seeking to know what God is saying and how we would have we apply it, Scriptures becomes a meaningful and a powerhouse for getting us through all of life's challenging time. At atin pong munang basahin ang banal na salita, Joshua chapter 1 verses 7 to 9. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of Joshua chapter 1 verse 7 up to 9. Chapter 7. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever goest. Amen. Chapter 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Chapter 9. Have not I commanded thee? Be strong and be good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whitherso goest. Amen. Tagalog po. Ang sulat ni Josue, kapitulo 1 talata ay 7 hanggang 9. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. 8. Aklat na ito ng kautusan, huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayin araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang anumang lahat na kasulat dito, sapat kung magkagayoy iyong pagiginawain na iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamu ka na mabuting kawakasan. 9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni maglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Pray po ba sa salita ng ating mga Panginoon? God bless you po, beloved Bible readers, for reading the Holy Word of our Lord. Ating pong palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hallelujah, praise the Lord, sa kanyang mga pangungusap na gustong iparating para sa atin, upang ang pangako sa banal na kasulatan na tayo po ay hindi pababayaan at hindi kailanman iiwan, at nakakasigurado tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo po ay laging tatalima at susunod sa kanyang mga kautusan. Hallelujah, praise the Lord. Ang salita ng Diyos ay isang malalim na minahan ng mga kayamanan na naghihintay na matuklasan ng mga taong handang maghanap at maingat sa kanilang pagsasabuhay ng banal na salita o ng banal na kasulatan. Hallelujah, praise God. Nangangailangan niya ng karunungan at pangunawa, gayon din ang panahon para makinig sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ay nangungusap sa bawat isa sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Kaya napakahalaga na tayo po ay nagbibigay oras sa panahon upang matunghayan o mabasa ang kanyang banal na salita. Minsan, iniiwasan ng mga mananampalataya ang kasulatan dahil hindi nila alam kung ano ang kahulugan nito para sa kanila. Dahil po ang banal na kasulatan ay symbolic, matatalinhaga, at talutunay na mahirap unawain at intindihin. Subalit, tayo ay binigyan ng pagkakataon ng ating mahal na Panginoon
na ating maunawaan dahil ng ating tanggapin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas at tayo na pabautismo sa kanyang marinag at banal na pangalan, tayo ay binigyan niya ng banal na Espiritu na siyang magiging gabay at magiging patnubay natin sa lahat ng sandali at sa lahat ng araw. Yung banal na Espiritu nasa atin, yan ang magpapaunawa sa bawat isa kung ano ang mensahe sa Kanya ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit kung babasahin natin ang mga banal na kasulatan, naghahanap upang malaman kung ano ang sinasabi ng Diyos at kung paano niya ito nais na isagawa natin. Ang kasulatan ay magiging mayaman at makabuluhan at isang kapangyarihan para malagpasan natin ang lahat ng mga hamon sa buhay. Hallelujah, praise the Lord. Yan po ang nais ng ating kung anuman ang ating pinagdaraanan sa mga oras at sandaling ito. Walang makakatulong sa atin kundi ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga po, kung ikaw ay napapagalala at nabibigatan, lumapit ka sa Kanya at sa Kanya raw pumatok ay magaan. Hallelujah, praise the Lord. To gain a better understanding on how to listen to God speak to His Word, ay meron 3 basic lessons from how to interact sa banal na kasulatan. Kinakailangan, we must pay attention to the Word. Kinakailangan pong magbigay, pansinin natin ang bigyang pansin ng salita ng Diyos. Habang pinapastol kasi ni Moises, ang kawa, napansin niya ang isang bagay na kamangha-mangha, isang nagliningas na palumbong na hindi natutupok at ang tinig ng Diyos ay tumatawag mula sa loob ng palumbong. Hallelujah, praise the Lord. Ano po ba yung palumbong? Yung po palumbong isang klase ng puno na perennial plant, yung pangmatagalang halaman, na yan po ay maraming sanga pero hindi siya po tumataas. The most is 6 feet, tapos ang mga sanga ay halos pare-parehas. Yun po ang palumbong. At doon po pinakita kay Moises ang kababalaghan o ang pagkakataon para makapag-usap siya sa ating mga. Kasi kung hindi siya makakakita ng gano'n, nakakakita siya ng isang puno na nasusunog, subalit hindi natutupok, yung hindi napupugnaw, hindi tinatalba ng sunog. So magtataka siya at doon ang usap sa kanyang mga. Basahin po natin yung Exodus chapter 3, verses 3 to 5. From the book of Exodus, chapter 3, verse 3 up to 5, chapter 3. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. Chapter 4. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Chapter 5. And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is a holy ground. Amen. Exodo ang Kapitulo 3, ang talata ay 3 hanggang 5. At sinabi ni Moses, ako'y liliko ngayon, at titingnan ko itong dakilang panoorin, kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. At nang makita ng Panginoon na panonoorin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moses, Moses. At kanyang sinabi, narito ako. At sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong pangyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Amen. Puri po, umalang salita. God bless you po, beloved Bible readers, for reading the whole word of our loving God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Manilaw na nais ng ating Panginoon na mapansin siya ni Moses. Dahil po, hindi siya papansinin kung hindi siya magpapakita ng ganong mga kapabalaghan. So yun nga, nang makita, siyempre, dinaitan ni Moses, uusisahin kung bakit ganon yung punong yun, hindi nasusunog. Doon nagsalita ang mahal na Panginoon, sinabi ko ba rin yung kanyang panyapak at nasa tabi daw po siya ng holy ground, sabi ng sa banal na kasulatan. At kung inaasahan natin na ang kanyang tinig, mas bibigyan natin ng pansin. Tandaan na gusto makipag-ugnayan sa atin ng Diyos. Nangyayari yan sa atin. Maraming klase ng pagtawag sa atin bilang isang mananampalataya. Merong karamdaman,
problema o yung mga hindi may iwasang pangyayari na halos akala mo ikamamatay mo na, subalit pag nakilala mo mga Panginoon, nililigtas ka. Marami dyan na sa pamamagitan lang ng panonood ng TV ng ating gawain sa Manila ay naliligtas dahil wala na silang pakiramdam nila, wala na silang pag-asa sa kanilang buhay. May karamdaman na terminal ang kanilang mga sakit. At yun nga po, binag-uudyok sa kanila na buksan ng TV. At hindi nila alam, pag nabuksan nila, nakikita nila ang ating beloved pastor na nagsasalita at sinasabing kung ano man ang inyong karamdaman, manampalataya kayo sa Diyos, ipatong nyo ang inyong kamay sa screen ng TV, tayo mananalangin niya. At yun, simula na kanila, hanapin nila ang kalooban ng ating hanapin nila ang ating Panginoon Diyos. At sila ay lahat ay pinagagaling. Walang nakakita o nakakilala o nangyari mga ganong pangyayari na sa pamagitan ng TV ay nakilala mo na hindi pinagaling, hindi binagong buhay, lahat binagong buhay, pinagpala sila ng ating mahal na Panginoon. How much more tayo na karaniwan sa atin, dito na halos natin nakilala, lalo dito sa Amerika, ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon, at yung iba naman ay galing pa sa atin sa Pilipinas, sa kilala nila malawat, naglilingkod na sila. Kaya nga po pinagkaisa tayo dito ng ating mahal na Panginoon para tayo sama-samang papurihan siya, luwalatiin siya, takilain siya sa Espiritu at katotohanan, at tayo po ay ginawang isang pamilya ng ating mahal na Panginoon. Ang pamilya po ay may Ama. Ang pagpapala na pinagkaloob sa atin ang ating Ama ay walang iba kundi ang may-ari ng langit at lupa, ang gumawa ng langit, ang makapangyarihan Diyos. Kaya po kung ang pamilya natin at ating Ama ay ang ating mahal na Panginoon, natural lamang na tayo kanyang mga anak at dapat tayo ay may galangan, may pag-ibig sa isa't isa at nag-uunawaan, may papakumbab ng puso, hindi nagpapataasan ng damdamin, at ang kinakailangan magkaroon ng intindihan ng bawat isa. Ang banal na kasulatan ay naglalaman ng kanyang buhay na salita at dinagamit niya ito upang direktang magsalita sa kanyang mga anak. Maglaan ang oras ng pagbabasa sa banal na kasulatan na handang makinig at nakikinig ay isabubuhay ang banal na salita ng Diyos. Ganun po ang nakikinig sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hindi po yung napakinggan mo lamang, pero wala kang gagawin. Kung ano napakinggan natin sa banal na salita na sinabing kinakailangan natin siyang papurihin. Kailangan tayo magsama-sama para mapaglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Paulit-ulit ko po sinasabi habang sa pulpitong ito ng ating pagpunta dito sa banal na gawain ay paglilingkod po sa ating mahal na Panginoon. At yung nga po mga patutuon ng ating mga kapatiran na nangyari sa kanilang mga buhay, ito po ang nagpapalakas sa ating mga puso at isipan upang sa pamagitan nila ay nagsasalita ang ating mga Panginoon at ipakita, maipahayag ang kanyang kamangahamang gawa sa ating mga kapatiran, at yan po nagiging daan para lubos na magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa ating mga Panginoon. Dahil ang kanilang mga pinagdaanan ay hindi basta mga pinagdaanan na kung hindi sila tatalima at susunod sa looban ng ating mahal na Panginoon, ay baka wala na sila. At yan po ay napakahalaga. Magpasalamat tayo lahat at tayo nandito. Lalo tigit yung mga ginagamit sa banal na gawain ito. Hallelujah. Kayo ay mga pinili ng ating mahal na Panginoon upang magkaroon ng mga awit sa Kanya, upang magkaroon ng mag-organize din sa loob ng ating banal na gawain, upang magkaroon ng gamitin upang makapaghayag ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon at maunawa natin lubusan kung ano ang ibig sabihin ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon at kung ano ang ibig sabihin ng ating mahal na bakit pa natin kinakailangan pag-aralan ng kanyang banal na salita dahil ang kanyang banal na salita, doon siya nangungusap sa bawat mananampalataya. Ating pong basahin ng Psalms 119 verse 18. From the book of Psalms chapter 119 verse 18, open thou my eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Amen. Sa mga awit, ang kapitulo ay 119, ang talata ay 18. Idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita ng kagilagilalas na mga bagay sa iyong
kautusan. Amen. Purihin po ang salita ng ating mga Panginoon. Dito po sa awit 119:18, ito po ay isang bersikulo para ihanda ang ating puso bago basahin ang banal na salita. Open our eyes that we may behold wonderful things from God's law. We may be surprised when the Lord applies something in a passage to our life and His Spirit opens our eyes to understand. At isa pang napakahalaga dapat natin gawin, bago natin basahin ang banal na kasulatan, tayo manalangin muna. Magsisi tayo sa ating mga nagawang mga pukulang pagkakamali, pagkakasala, at hingin natin sa ating mga panahon tayo gabayan at patnubayan sa ating babasahing banal na kasulatan niya at ipaunawa sa atin kung ano ang kanyang mensahe na dapat nating isunod at gawin sa buhay ang mga kanyang mga kautusan dito sa banal na kasulatan. Ang pangalawa po ay we must obey the word of God. Hallelujah, praise the Lord. After getting his attention, nung makuha ang attention ni Moses doon sa burning bush, ay binigyan siya ng kautusan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa kanya ng mahal na Panginoon ay isang mababang makapahoy na pangmatagalang halaman. Ito po yung nasusunog na burning bush. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ito ang kanyang utos. Ngayon, halika at susuguin kita kay Paraon upang mailabas mo ang aking bayan, ang mga anak na Israel mula sa Ehipto. At sinundan ng sumagot si Moses, sino ko upang ako'y yumaon kay Paraon? Ang tanging nakikita niya ay mga hadlang pagsunod sa pagbasahin po natin ang Exodus chapter 3 verses 10 and 11. From the book of Exodus chapter 3 verse 10 and 11. Chapter 10. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of the Egypt. 11. And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of the Egypt? Amen. Amen. Sa Exodo ang kapitulo 3, ang talata ay 10 hanggang 11. Halika ngayon, at ikaw ay aking susuguin kay Paraon, upang ilabas sa Ehipto ang aking bayan ng mga anak ni Israel. At sinabi ni Moses sa Diyos, sino ako? Upang pumaroon kay Paraon, at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel. Amen. Puri po ang banal na salita natin ng panahon. Muli po natin pinakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dito po ay isang utos at isang pagsuway. Hallelujah. Praise the Lord. Inutusan ng mga Panginoon si Moses pero kanyang sinusuway dahil sa kanyang dahilan. Ang pagtutol ni Moses ay hindi nakapagbago ng isip ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga plano. Ganyan din sa atin. Kung anong plano sa atin ng ating mahal, walang makakapagbago niyan. Kaya mayroong mga nawawala, nabalik. Hindi sila maaaring hindi babalik dahil yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Sila ay mga anak ng mahal na Panginoon na matitigas ang ulo na ayaw tumalimaw sumunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Ang inuutos, ang ginagawa nila ay kung ano ang gusto ng kanilang puso, kung ano ang gusto nilang sundin. Hindi sila sumusunod kung hindi nila naisundin ng kautusan. Hallelujah, praise the Lord. Pakaintindi at pakaunawain lamang po natin na kapag ikaw ay mayroong talata na sinusunod at mayroong kang talata na hindi sinusunod, ang tawag sa iyong pananampalataya ay malahininga. Lukewarm. Ang sabi sa banal na kasulatan, kapag ang iyong pananampalataya ay lukewarm o malahininga, doon ka pupunta sa buhay na wala sa impyerno. Hindi mo kasama ang ating mahal na Panginoon. Subalit, dahil anak tayo ng Diyos, mahal na mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan at ating nakilala at nagpakilala sa atin, ay muli tayong binibigyan ng pagkakataon upang baguhin ang ating pananaw. Kung tayo magsisisi sa ating kasalanan, sabi sa banal na kasulatan, He is faithful enough to forgive our sin and pagpalain pa tayo ng ating mahal na Panginoon for righteousness, yung kabutihan, maipaunawa sa atin ang kabutihan. Maraming ganyan na sa una, nawawala, nabalik dahil may paalaala na nangyari sa kanilang mga buhay. Salamat tayo sa Diyos at tayo pinaalalahanan
Dahil kung hindi tayo pinaalalahanan, baka dire-diretso na ang panlililing lang sa atin ng kaawa ng Diyos. Kapag ikaw ay nasa tunay ng gawain o paglilingkod sa Diyos at ikay umayaw pa dahil sa mga dahil sa sarili mo, yung iyong standard ay hindi mo nakuha, ay ikaw ay ayaw ko na diyan, hindi na ako maglilingkod. Pasalamat ka pag ikay pinalalahanan at muli kang nakabalik. Kahit ilang beses ka magkasala at ikaw ay talagang nakalaan yung bigay sa iyo, pababalikin ka at pababalikin. Pero may katapusan yan. Pag ikaw ay hindi bumalik, patuloy kang dadayain ni Satanas, kaya wala ka ng pagkakataon para makasama mo ang mahal na Panginoon sa buhay na walang hanggan. Sinasabi rin ng banal na kasulatan, pag tayo nasa makiputadaan papunta sa buhay na walang hanggan, huwag ka raw titingin sa kanan, huwag kang titingin sa kaliwa. Diretso lamang ang iyong lakad dahil kaagapay mo ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang palatandaan sa atin bilang isang mananampalataya, kapag tayo patuloy sa ating paglilingkod, nasa sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Nasa sa atin ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi tayo tinawag ng mahal na Panginoon na gumawa ng anumang bagay na wala siyang dahilan, wala siyang layunin, o adikain o pakay, o panukala. Lahat ng pagtawag sa atin natin mahal, meron siyang layunin. At ang nais niya ay mangyari kung anong niya. Dahil siya ang makapangyarihan sa lahat. Hindi ka makakatutol pag layunin ng mahal sa Panginoon sa iyo ay gamitin ka sa bagay na yon. Hindi ka pwedeng tumutol dahil nasa sa iyo ang Espiritu. Pag ikaw ay dire-diretso, ibig sabihin noon, ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo at ginagabayan ka natin. Subalit, kapag ikaw ay nangyari sa buhay mo na nagagawa mo talikdan yung binigay sa iyong pagkakataon, paglilingkod at hindi mo ginawa ng ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang ibig sabihin noon, wala na ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Kaya kinakailangan mo magsisi sa iyong nagawang mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa iyong harapan. Ang pag-iisip ba ng pagsunod sa mahal na Panginoon, kung minsan ay pinupuro tayo ng takot? Kasi katulad ni Moses, kaya siya natatakot na sumunod, bumalik sa Ehipto upang kunin pamunuan ang pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto dahil siya ay takas mula sa Ehipto dahil siya ay minapatay na Ehipto at ang nagsumbo ka sa kanya ay mga Israelita pa rin. Hallelujah. Pero sa halip na siya ay parusahan doon, ay pinatakas na lamang siya dahil siya ay alaga o ampon ng kapatid ng Pero. Dahil si Moses talagang siya ang gagamitin. Dahil yung mga panahon ngayon, yung mga bata pinupugutan ng ulo. Ngayon ang ginawa ng ina ay nilagay sa basket at pinaanod sa ilog. At doon sa ilog na yon ay naliligo yung kapatid ni Pero. At nakita siya at inalagaan siya ng kapatid ni Pero. Kaya siya napupunta sa Ehipto. Pero palibasa, nung malapit na siyang gamitin, nakilala niya ang mga Israelita. At ganoon pa talagang siya ay tunay na Israeli. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan po ang nangyari. Kaya po natatakot siyang bumalik. Dahil may kasalanan sa doon eh. Hallelujah, praise the Lord. Kaya huwag na tayo magpapakadala sa takot o pag-aalinlangan. Basta nakapokus lamang ang ating mga puso at isipan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Uulitin ko, tayong lahat ay anak ng Diyos. Hindi ba napakapagpapala na tayo'y naging anak ng Diyos, tayo isang mga kasalanan tao, pero binigyan tayo ng at pagkakataon at tawagin siyang tayong anak ng Diyos. Bakit po? Dahil tinanggap natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Hallelujah, praise the Lord. Yung po ang dahilan at kinakailangan ikay maniwala at manampalataya sa Kanya. Yung mga pagkakataong yang ibinigay sa atin ng ating malawak, dapat nating samantalahin. Mabuksan ang ating mga puso at isipan. Lalo't higit, malapit ang bumalik ang mahal na Panginoon. Ang ating adikain, ang ating lalayunin. Kung aabutin tayo ng rapture, dapat tayo kasama ng mahal na Panginoon. Tayo po magbibigyan agad ng mahal na Panginoon ng glorified body after giving yung mga namatay na sa mahal na Panginoon. Sila po ang unang bibigyan ng glorified body, makikipagkita sa alapaap sa ating mga, at tayo pang mga naandito mga buhay pa, nakakaabot ng rapture, tayo pa'y kukuning sama-sama. Hindi isa-isa, sama-sama tayo, bibigyan agad tayo ng glorified body. Just a twinkling of an eye, yung mga sa isang kisap mata, mababago ka at makikipagkita ka sa mahal na Panginoon. At makakasama mo ang mahal na Panginoon, magpasawalang hanggan, magpakailan-kailan paman. Ganyan ang
pangako ng ating mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya. Kaya ituunan natin ang tunay na paglilingkod. Huwag na tayo magpapatumpik-tumpik, huwag na tayong mag-iisip pa. Ay, kaya ako ayaw ng kwan dyan, nakakatalisod naman yung mga yan. Hindi naman hindi dapat gawin, ganun ang ginagawa. Tandaan natin, tayo ay nasa laman pa. Marami tayong mga kahinaan, marami tayong mga pagkukulang, at kaya tayo naandito, tayo binabago ng ating mahal na Panginoon. Kaya ating uunawain yung ating mga katabi o minakita natin hindi natin kagustuhan, unawain natin. Kaya sa na dito ay babaguhin sa ng ating mahal na Panginoon. Mabuti pa, panalagan mo, pare-parehas kaming baguhin at sana kami magkaroon ng matinding unawaan. Pagmamahal sa bawat isa, pagpapakumbaba sa bawat isa, yan ang dapat natin gawin bilang isang mananampalataya at hindi lang mananampalataya. Tunay na anak ng mga Diyos, batay sa banal na salita na sinasabi dito na ating nababasa. Binigyan tayo ng banal na Espiritu para bigyan tayo ng kapangyarihan. Yan ang kapangyarihan natin bilang isang mananampalataya upang mapaglingkuran ng ating mahal na Panginoon na naayon sa kanyang kalooban. Kapag hindi nakikita ang nasa ating unahan, humingi ng lakas. Yung kapag tayo may problema, hindi natin alam ang gagawin. Humingi tayo ng lakas sa mahal na Panginoon at pagkatapos ay sumunod ng may pananampalataya. Ang ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon ay salita rin ng Diyos. Ngayon, sa buhay mo, magkaroon ka ng, sabi nga, without faith, it is impossible to please God. At sa pamamagitan ng pananampalataya, lahat ng ating mga pangangailangan ay pagkakaloob ng ating mahal na naayon sa kanyang kalooban. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At ang pantatlo po ay yung tayo magtiwala sa salita ng Diyos. Ating basahin po yung Exodus chapter 3, verse 14. From the book of Exodus chapter 3 verse 14. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Amen. Amen. Exodo ang kapitulo 3, ang talata ay 14. At sinabi ng Diyos kay Moses, Ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ng Israel. Sinugo ako sa iyo, ni ako nga. Amen. Pa rin po, ang salita ng ating mahal. Praise the Lord. Ito po ang kataga na binitiyawan ng ating mahal na Panginoon kay Moses dahil natatakot nga siyang bumalik sa Ehipto dahil sa kanyang kasalanang ginawa doon. Ngunit tiniyak siya ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagpahayag ng kanyang pangalan. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Ako nga, ako. Kailangan malaman ni Moses na ang Panginoon ay isang umiiral o nabubuhay sa sarili na hindi nangangailangan ng tulong. Ay, hindi na naman kailangan ng tulong ni Moses. Pero bakit ginamit si Moses? Dahil may maganda siyang layunin. May pakita sa mga susunod pang henerasyon ang pagsunod at pagtalima sa ating ay talagang kailangan. Dahil kapag may iniatas sa iyong malapanod, sa ayaw mo sa gusto, kinakailangan sumunod ka sa Kanya. At kung hindi ka naman susunod, ay di siguro. Hindi pa rin ako sigurado dahil marami dito hindi sumusunod, talagang binibigyan ng Espiritu Santo para masunod ang kautusan ng ating mahal na Panginoon. Ganyang kapangyarihan ang ating mahal na Panginoon. Kailangan malaman ni Moses na ang Panginoon na hindi umiral sa nabubuhay sa sarili, hindi sa pangailangan ng tulong. Ito ang kanyang plano at tiyak na matutupad niya ito dahil siya ang pinakadakilang Diyos ng sansinukob na kumukontrolo o makapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Yun po ang totoo. Kahit tumanggi, tayo ayaw niyo sumunod sa kautusan. Hindi maaaring hindi kayo susundin dahil anak na kayo ng Diyos. Katulad ng ating mga anak, pagka nagkakulang at nagkakamali, hindi na ayon sa ating pinapalo, ating pinaparusahan. Ganon din ang gagawin sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kapag ayaw mo sumunod sa kanyang mga utos, makakaranas ka ng paalala, palo na sinasabi. Sana lagi tayong paluin pagka tayo nagkukulang at nagkakamali. Sana tayo laging paalalahanan pagka tayo nagkukasala. Dahil ang ibig sabihin noon, tayo anak pa niya. Dahil kung hindi ka napapaluin, hindi ka na anak ng mahal na Panginoon. Hindi ka na pinapaluin, hinahaya ka na sa ginagawa mong mali. So, iba na ang tatay mo. Iba na ang magulang mo. Hindi na ang mahal na Panginoon. Yung kaaway na ng ating mahal. Dahil ang sabi sa banal na kasulatan, kapag hindi ka sumusunod sa utos ng ating mahal na Panginoon, ay hindi ka sa Kanya.
Kasi iba ang iyong sinusunod. Kapag hindi ka sumunod sa isang utos, na sabi ng mahal na Panginoon, hoy, kayo magtipon-tipon na katulad ng ating ginagawa ngayon, at si ating papurihan, tayo sama-sama magpupuri sa Kanya, ay hindi ka nadalo, ay di nagkakamali ka na doon. Hindi ka po dadalo. Paglalaon, ayaw mo nang dumalo. Pero dahil may pag-ibig, dahil ang Diyos ay may pag-ibig, ay papaluin ka, papalalahanan ka. Kung matigas pa ang iyong ulo sa paalala ngayon at patuloy ka pa rin hindi pupunta, susundin ng kanyang mga kautusan, ay sabi nga, paalam, mabuting buhay. Paalam, buhay na walang hanggan, nakasama ang mahal na Panginoon. Dahil kapag kinuha ng mahal na Panginoon ang hiram mong buhay at hindi ka nagbalik loob sa Kanya, ay pagkarating na pagka-alis ng iyong espiritu sa iyong katawan, diretso ka sa impyerno. Wala nang purgatorio. Ang purgatorio itong ating, itong bayang natin ito, itong lupa, ito ang purgatorio. Dito tayo sinasakdal ng ating mahal na Panginoon. Yan ay batay din. Ayon sa banal na kasulatan. Dahil si Lazaro, si matandang mayaman, si Lazaro ay nandun na sa puntahan at may sugat, doon kumakain ng mga na namatay, mayami namatay din, pero nakita naroon na sila sa walang hanggang pupuntahan, nakita nung matandang mayaman, si Lazaro na nasa piling ni Abraham. At yung matandang mayaman, sabi, Amang Abraham, sabihin mo kay Lazaro na itubog ang kanyang daliri sa tubig at ipatak sa aking dila kahit isang patak man lamang ang daliri. Ang sabi nila, hindi po pwede makarating si Lazaro diyan at hindi rin po pwede ka makarating dito. Dahil may pag-itan natin bagay, isang malalim na bangin na walang pwede makatawi doon. So, ibig sabihin, hindi nakita ni Lazaro ang impyerno, pero nakita nung matandang mayaman ang buhay ni Lazaro sa langit na masagana. Sila ay nasa impyerno, sa kapighatian, sa kadalamhatian. Pero mo kahirap noon, kasama mo, mayaman ka dito sa ibabaw ng lupa, lahat ng gusto, pagdating doon, nakikita mo, maluwa ng buhay, ikaw naman ay naroon sa apoy, na hirap, lahat ng kadalamhatian mangyayari sa iyo. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan ang ating buhay bilang isang mananampalataya. Kaya pagbutihan na natin habang may pagkakataon na pinagkakalob sa ating mahal na Panginoon, sundin natin ang kanyang banal na salita. Wala kang pipiliin. Lahat na nasa banal na kasulatan ay kinakailangang masunod. Hallelujah! Praise the Lord! Tayo po ay sinabi rin sa mga maging mapakumbaba ka sa iyong kapwa. Kahit na nagkakamali, mapakumbaba ka. Di ka sinabi pa rin ng mahal na Panginoon na kapag sinampal ka sa kanang pisngi mo, ibigay mo pa yung kaliwang pisngi mo at pasampal ka rin. Abay, mahirap gawin yun. Ganun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, talagang hayaan mo siya, bahala mo. Sabi nga, vengeance is mine. Kapag ganun ang ginagawa mo sa iyong kapwa, kahit na nagkakamali, pero patuloy ka pa rin, pinapanalangin mo pa, ginagawa mo pa siya ng magaling. Ay ikaw ang pinagpala, hindi siya, dahil nasa kanya ang pagpaparusa ng ating wala sa iyo. Ikaw ay pinagpala at patuloy ka pang pagpapalain ng ating dahil nakita ng mahal na Panginoon sa puso mo ang puso niya. Bakit? Dahil nasa iyo ang mahal na Panginoon. Pinananahan ka ng banal na salita. Pinananahan ka ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Ang mahal na Panginoon nagbibigay din kay Moses ng isang pangako. Tunay na ako ay isa sa iyo at ito ay magiging tanda sa iyo na ako ang nagsugo sa iyo kapag nailabas mo ang bayan ng Ehipto sa bundok na ito, dito mo ako sasambahin, sabi ng mahal na Panginoon. Basahin po natin ang Exodus 3:12. From the book of Exodus chapter 3 verse 12. And he said, Certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee, that I have sent thee, when thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. Amen. Amen. Exodus Kapitulo 3, ang talata ay 12. At kanya sinabi, tunay na ako isa sa iyo, at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong inailabas na sa Ehipto, ang bayan ay maglilingkod kayo sa Diyos
sa bundok na ito. Ito po, hallelujah, praise the Lord. God bless you po, beloved preacher. Ito po ang pangako ng ating mahal na Panginoon kay Moses na siya'y laging sasakyan niya. Hallelujah, praise the Lord. Ito po ang pinanghawakan ni Moses, kaya pumunta siya sa Ehipto at ayaw pa nga niyang pumunta dahil sa yung utal. Binigyan pa siya ng kasama na tagapagsalita niya, si Aaron. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, lahat ng paraan, pag ikay gagamitin natin mga dadating sa iyong buhay. Subalit, may hangganan yun. Pag ikaw iling na ng iling, ayaw mong gawin, ay siya. Ang ibig sabihin, kaaway ka ng Diyos, ayaw mong sumunod sa Kanya. When we read the Bible and come across a convicting passage and wonder how we could possibly do what He says, realize that the one who called us to obey is the great I am. Knowing this should calm our fears and give us courage. Whether He's calling us to a pulpit, to a classroom, a quiet act of service, or anything else, kapag ikaw ay tinawag ng ating mahal na Panginoon, kahit sa anong bahagi sa banal na gawain, kinakailangan kay tumalima. The Lord promises His assistance and provision so we never have to go empty-handed to do our task. Yung ipagkakaloob sa atin ng Panginoon na gagawin natin, ay ating pong ipagkakaloob sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Naalala ko po, nung ako po ay pagpipreach, sinabi sa akin ni Brother Rolly, Brother Bing, fasting ka ng 10 days. No water, no food. At ikay magpipreach na. Hindi ako na-make, hindi ako nasabi ng oo, hindi ako nasabi ng hindi. Ay tumagal lang ilang buwan, ay ganun pa rin. Nakataon dumating dito sa Minister Eunice Guerra, yung pala sinabi ni Brother Rolly na ako'y gusto niyang pagpreachin. Ay di, sabi sa akin ni Minister, Brother Bing, ikaw ay magpasting na for 10 days at paalam ko sa main chart na ikaw ay magpipreach. Ay ako'y nakao, sabi kong ganon. Ay kaya ayaw ko magpasting. Yung naman 3 araw lamang ako magpapasting. Hindi ko na maintindihan. Ay 10 araw na walang tubig. Walang kahit anong solid. Ay ako may ginagawa. Ako nag-aalaga. Ay alam niyo naman na nag-aalaga na may problema. Lalo na na-stroke. Ay ikaw ang buhay niya. Lahat gagawin mo para lamang sa mag-survive. Kaya mahirap para sa akin na ako'y magpasting ng 10 days. Ay palibasa, nakasabi ako ng oo. At ako naman naniniwala sa Diyos at siguro pagkakataon ko na rin ito para makapaglingkod sa Kanya. Dahil ako nung makakilala sa mahal na Panginoon 1983 pa. Doon ako tumanggap sa maliit na bahay noon. Doon sa Nabaliches. Kaso mo, para akong attend, dadalo, hindi, dadalo. Ganun nangyari sa akin. Pero tumagal yun ng mga 7 or 8 years. Sumasabay lamang ako sa mga pinsan ko na 3 times a week pumupunta dito. Pag ako may pagkakataon, ay sumasama ako sa kanila. Hanggang sa dumating sa buhay ko na wala na, hindi na ako. Kung nung bago ko tinanggap ang mahal na Panginoon, ay wala akong masasamang ginagawa, ay nung tanggapin ko, kay mawala, ay ginagawa ko po ang lahat ng mali na hindi dapat gawin ng isang tao. Nagtataka nga po ako sa sarili, naging worse ako noong mga panahon ngayon. At dahil nga po, na-involve ako sa maraming hanap buhay, napakarami kong negosyo noon. At hindi ko kinahiyang sabihin sa inyo, ang katapusan kong naging negosyo, ay ako po ay, Huweteng Lord. Hawak ko po ay mga 5 bayan sa lugar namin, na sa totoo lamang po, okay na sana. Kasi ang laki ng koleksyon ko. Nagkukolekt ako ng 1 million a day. Pero yung 550, ay pumupunta lamang po sa mga intelensya. Yung 450, yung po ang pinaglalaban-labanan namin. Hallelujah, praise the Lord. Okay na sana, pero pinatigil ni President Ramos ang Huweteng. Nagkataon naman ako'y papunta na dito. Hallelujah, praise the Lord. Sa makatuwid, nung ako'y dumating dito, doon ako nakilala na ang ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating beloved Brother Rolly Ventura. At yun nga, naging preacher ako. Sinubukan ko mag-preach, mag-fasting. Bay, okay. Nung pormerong araw, talagang mahirap hanggang padalawa. Nung after 2 days, wala nang problema, nagagawa ko na. Sabi nga sa Brother Rolly, huwag ka nang
huwag ka nang dumalo at mahirap baka kayo malayo kasi yung bahay ko mga 55 miles. Ay sabi ko baka kayo delikado. Hindi, kaya ko pa. Nagtataka ako bakit nakaya ko at ang kabutihan nito, pag ako'y natutulog at ako'y gutom at ako'y unuhaw, ako'y nananaginip, na ako'y kumakain, pagising ko, ako'y busog. Pag ako'y nauuhaw ako, bago ako mauuhaw ako, mahal ka hindi mauuhaw, ay marami kang ginagawa, doon ka, after 5 days pa kami saka pwedeng uminumin ng pakunti-kunti, ay di pagising ko, ba't ako'y pinainom, pagtulog, nananaginip ako na inom, pagdating ko ng umaga diyan, pakiramdam ako'y busog na busog at wala akong uhaw, purihin po ang ating mga lapan. Ganyan ang ginawa sa akin ng mga lapan, kaya natapos ko yung fasting ko. Hallelujah, praise the Lord. At hindi man ako marunong dito. Hindi, kumanta ka pag ako pinakakanta noon, hindi ako nakakakanta dito. Pero hindi, Panginoon, bigyan mo po ako ng boses na yung eksakto lang, na mapupurihan kita. Ayoko rin naman yung boses na hahangaan ka. Ang gusto ko, ang hahangaan natin ay yung kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At yun nga po, ang buong pakikipag-usap ng Diyos kay Moses, pinako niya ang kanyang presensya at hindi siya nagbago. Makakaasa tayo sa Kanya sa tuwing tayo ay makikinig at sumusunod sa Kanyang mga tinig habang siya ay nagsasalita sa pamamagitan ng Kanyang banal na salita. Hallelujah. Kaya makakaasa tayo na ang tayo laging tutulungan ng ating mahal na Panginoon. At huwag kang matatakot. Sabi nga po sa Deuteronomy 31:6, ako na po mababasa, be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Kayo magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon ng Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi Kanya iiwan, ni pababayaan Kanya. Ganyan mangako ang ating mahal na Panginoon. Kapag ginusto niya, walang makakabalik, kinakailangan ating siyang sundin. Hallelujah. Praise the Lord. Handa ba tayong magsimula lumapit sa banal na kasulatan sa Biblia o basahin ang ating banal na kasulatan na may maingat atensyon, espiritu ng pagsunod, at isang pusong nagtitiwala? Kapag ginawa natin ito, ang salita ng Diyos ay magiging buhay at kapanapanabik para sa atin. Bubuksan ang mahal na Panginoon ng ating mga puso at isipan upang makatanggap ng mas malalim na pangunawa sa Kanya. Banal at napatnubay, bahal na patnubay para sa ating mga buhay, higit sa karaniwan na kapangyarihang sumunod. At ang panghihikayat ng Kanyang hindi nabibigong mga pangako sa ating kahinaan, takot, kakulangan. Ito po ay ipagkakaloob ng ating mahal na Panginoon. Umaasa ka na ang tumatawag sa atin, ang gumagabay sa atin ay yung pinakamakapangyarihan sa lahat, sa ibabaw ng lupa at sa kalangitan. Buksan at basahin ang ating banal na kasulatan, alamin na ang mga kayamanang ito ay naaabot at maaabot ng bawat isa. Sa maraming taon, ang JMCIM na pinamumunuan ng ating mahal at tinagal na Pastor Evangelist Bildestad Ameda, na nasa piling na ng ating mahal na ang propeta sa huling panahon ng ating makapangyarihan Diyos. Sinikap nating lumakad alinsunod sa kalooban at patnubay ng makapangyarihang Diyos. Sinikap ng mahal na Panginoon, ng mahal na pastor na maipamuhay, maibahagi ang banal na salita sa ating mga pinagpalang mga kapatiran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dahil natuklasan natin at napuntahan natin ang tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Wala tayong itinataas dito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. At nakita natin ang Kanyang mahimalang biyaya at pagkilos upang tulungan ang ating mahal na pastor o tayong lahat ipalaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan at palaguin ng Kanyang ministeryong ito. Napakalaking karangalan noon, paman na makita ang kapangyarihan ng Diyos na may likha ng langit at lupa. Ang kapangyarihan ng Diyos ay binuhos niya sa loob ng Jesus Miracle Crusade International. Bakit po? Dito ka nakakita ng mahihirap na nagkaroon ng kabuhayan. Namatay, pinanalangin, nabuhay. May sakit, karamdaman, may termino, ipinalangin by faith. Sa unang panalangin natin, beloved, nabuhay, gumaling sa kanyang karamdaman. Yung nagpatutukan din natin naman ng baril, ay biro mo doon dumaas sa kanyang likod, papunta sa kanyang tiyan. Ay huwag mo sabihin walang dadaan ng tawag dito. Bituka yun. Ay subalit, siya anak ng Diyos eh.
hindi nala sa dumadalo, ayun, naalala niya, Panginoon, patawarin mo ako, tulungan mo po ako, at ako'y maglilingkod sa iyo. Ano nangyari? Nagpapatungo ngayon. Hallelujah. Napakaraming ganyan mga pangyayari sa ating buhay na wala tayong gagawin kundi talaga maglingkod lamang at ating ipamuhay ang banal na salita ng mahal na Panginoon na naayon sa kaya at na magmahalan tayo sa isa't isa. Hallelujah. At ating alayan sa makalangit na awitin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Medyo napahaba po ang preaching. Napakasarap lamang pag-usapan ang salita ng Diyos at ang kamanghang mga gawa ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay dito sa loob